pakiusap ng mga magulang tulad ni Claudine ko na huwag silang isama na ipahiya sa social media dahil hindi raw kasali yung kanilang anak sa issue tungkol po dito sa platform. Wow! Mahiya ka naman, Diskaya, Sara Diskaya. Pinakain mo ang anak mo galing sa nako tapos hindi isama-sama. Pati yung abogado ni Diskaya mukhang tanga eh. Lawyer ka pa naman, hindi ka marunong. Tanga ka ba? Huwag daw isali ang mga anak. Huwag daw isali ang Diskaya. Bakit Diskaya? Abay, ewan ko. Bakit ba Diskaya ng rapot? Tanga ka ba? Kaya hindi kasalanan ng tao, huwag mong sisihin ng mga tao na mga Sara Diskaya ang kanilang inaatake ngayon. Bakit? Habang may mga taong walang masakyan, habang may mga taong lumulusog sa baha, kahit kapi wala sila, natutulog silang walang kain, abay meron palang pamilya sa likod ng bandang yon na nagpapakasasa sa kaban ng bayan. Kasi ito na lang, mensahe po kay Sara Diskaya dahil ayon po sa isang vlog, yung umano ay namataan na po siya na nasa Hanoi sa Vietnam. Oh. So ibig sabihin, guilty talaga siya. Ito ang mensahe ko sa iyo, Sara Diskaya. Kung hindi ka guilty, bakit kinakailangan mong lumabas pa ng ibang bansa? At hindi harapin ang mga kasong patong-patong na sinasampa ng mga tao sa iyo. Alam nyo, kung gugustuhin ng gobyerno na ikulong si Sara Diskaya, magagawa nila. Kasi nasa Vietnam lang eh. Eh si Alice Go, saan siya tagtagpo nun? Hinabol pa rin siya. Kung papipiliin ako kay Sara Diskaya, pati kay Alice Go na Chinese, mas pipiliin ko si Alice Go. Bakit? Si Alice Go, sa kanyang nasasakupan, marami siyang natulungan, nagpatayo ng eskwelahan, namimigay ng ayuda. Si Sara Diskaya, nangungurakot ang kaban ng bayan, sila lang nagpapakasarap, habang ang mga taong bayan, nagugutom. Kaya mas pipiliin ko si Alice Go kesa kay Sara Diskaya. Si Sara Diskaya, Pilipino, pero walang pagmamahal sa Pilipino. Si Alice Go, Chinese, pero may pagmamahal sa Pilipino. Correct. Tama. Sir, puro mo, do you believe na si Saldico ay totoong may sakit na nagpapagamot ngayon sa Amerika? Hindi ako maniniwala si Saldico ay walang sakit. Pag ang isang politiko, isang kurakot, lumabas ng bansa at sinabi niyang nagpapagamot siya dahil meron siyang sakit, ibig sabihin niyan, guilty yan talaga na magnanakaw. Gaya ng mga naunang politiko, pag naririnig nilang meron silang kaso, yung iba, nilalagyan ng tepang liig. Sasabihin nila na balian ng buto. Ganun din si Saldico, para-paraan lang niya yan para makatakas. Sir, naniniwala ka ba na dapat na nating kunin ang lahat ng mga ninakaw ng mga pamilyang sakot sa pagsuko ng... Yes, of course! Kailangan nating bawiin ang lahat ng kayamanan ng kaban ng bayan na ninakaw at inain ng mga politiko at ng mga kontraktor na yan. Karapatan nating hungkatin yan. Karapatan natin imbestigahan yan. Karapatan nating hanapin kung saan napunta as a taxpayer. Lahat tayo nagbabayad ng buwis at kinakain lamang nila. Kaya dapat nating bawiin ang lahat ng mga ninakaw nila. Kailangan maibalik yan sa kaban ng bayan. Yan ang dapat nating gawin. Sir, ano naman masasabi mo kay Benny Abante? Okay, ito ang mensahe ko sa son of appointed son of Comelec. Ikaw, Congressman Abante, para kang hipon. Utak hipon, si Congressman Abante, utak hipon. Bakit ko sinabing utak hipon? Kasi ang hipon, naghalo ang utak pati tae. Hindi niya napaghihiwalay ang tama't mali. Akalanin mo, binabaha ang Luzon. Ang palpak na flood control ay nasa Luzon. Ang iniimbestigahan niya, nasa Davao. Gago! Tanga! Akalanin mo ang palpak na flood control nasa Luzon? Ang palpak na budget, eto ngayong administrasyon ni BBM. Tapos, ang linubog ng baha, Luzon, ang iniimbestigahan, Davao. Tanga ka ba? Hindi ko alam kung paano nangyari ang appointed son ng Comelec na yan eh. Hindi naman binoto ng tao, pero naupo. Nakakahiya. Oo. Kaya yan ang mensahe ko kay Abante. Utak hipon. Nagalo ang tae, pati utak. Hindi niya kayang pag-iwalayin ang tama't mali. Yun lang. Ayaw nang ipatawag si Pio Magayo. Ayaw nang
ipatawag. Eh, bakit kaya ayaw nang ipatawag? Kasi Mabubuking marami sila. ginagawa pa. Wow! Abante, wag kang duwag! Nung mga vlogger ng DDS, pinatawag mo eh. Sabi mo, ayaw mo ng fake news. Tanga ka ba? Eh, yung mga loyalistang fake news, hindi mo pinapatawag. Pero pag DDS, ino-contempt nyo. Ngayon, imbestigahan nyo ang sarili nyo at i-contempt ninyo ang mga sarili nyo. Bakit? Para kayong mga drug addict, mga kurakot. Ba't hindi pa patawag? Marami daw siyang trabaho. Samantalang pag DDS vlogger, nag-post lang, kahit nag-comment lang, pinapatawag. Ayaw daw ng fake news. Samantalang siya mismo, fake news. Yan ang dapat natin gawin. Huwag tayong magpapatakot sa kanila. Oo. Eh kung gusto nila akong kasuhan, eh kasuhan niyo ako. Kung gusto niyo akong ipapatay, papatay niyo ako. Wala akong pakialam, mamamatay rin naman kayo mga gago. Correct. Oo. Tama. Mauuna nga lang ako. Ano po ba sir ang masasabi mo itong gustong ipatawag ni Toby Chanco si Saldico na ayaw pumayag ni Boy Dila. Ay, sino ba? Ay, ayaw yung pumayag ni Boy. Ni Abante. Ayaw, hindi papalitan ko ng pangalan si Abante ngayon. Oo. Si Congressman Hipon. Oh. Oo, Hindi, Congressman Hipon. hindi ho, sabi ng mga taga Maynila sa distrito niya, hindi raw karapat dapat tawagin ng congressman yan, hindi raw nila ibinuto yan eh. Wow! Tanga ba siya? Hindi dapat ipatawag dahil ko Oo. ayaw pumayag niya. Ay malaman, kasabot na siguro yan, kaya niya hindi pinapatawag. Nakinabang din siya eh. Tapos sasabihin niya, walang karapatan ng House of Representatives na tawagin si Saldico. Wala raw. Eh bakit mo pinatawag sa House of Representatives ang dating Pangulong Presidente na si Duterte? Diba? Tapos sasabihin na naman mamaya ni Claire Castro, kami ay gumagawa ng malawakang investigasyon ngayon. Si Antique Sila ay dumadaan sa due process. Pero mismong Pangulo ng ating bansa, hindi sila dumaan sa due process. Hindi walang ang pinabang ano ang ICC, kinulong nila si PRRD. Tama. Sila ang batas kung sino pang may pakinabang, siya pa ang kinugulpi. Si PRRD lahat ginawa niya sa bansa. Kaya nagtataka ako sa mga estudyanteng galit kay PRRD. Alam nyo, si PRRD napakalaki ng nagawa niya sa ating bansa. Noong panahon, nung hindi pa naupo si PRRD, hindi natatakot kang sumakay ng jeep na meron kang daladalang kwintas. Hindi ka makapag-cellphone habang naglalakad. Mga estudyanteng umuwi galing sa school, nilirep, nilalagay sa trap. Pero pagkaupo ni PRRD, sinong natinabang? Tayo, mga Pilipino. Tatahimik tayo mga Pilipino. Nawala ang mga snatcher, nawala ang mga hold-upper, mga drug addict at mga sindikato. Pagkalis ni PRRD lahat ginawa niya, pinapatikos pa siya ng mga batang buwang. Hindi niyo ba alam na kung hindi dahil kay PRRD wala kayo ngayon? Di malamang lahat kayo ngayon adik. Pumunta kayo ng Bulacan. Napakaraming bata doon, adik, gumagamit ng mga solving boy. Oo, ang dami. Kahit saan? Pangit na ngayon. Babalik ka tayo sa ating Pilipinas. Bagong Pilipinas, ito na yung bagong Pilipinas ngayon. Ang nagawa ng bagong Pilipinas, korupsyon. Ibalik ang droga, ibalik ang kadugutan ng ating bansa. Yan ang nagawa ng bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos. Siya mismo may hawak ng drugs eh. Siya mismo may hawak. Si Bongbong Marcos Siya mismo eh. bangag eh. Diba, ang nakakapagtaka eh, bakit hindi kasi siya hindi pumapayag ito mga ibang Siya mismo politiko bangag eh. sa panukalang batas ni Robin Padilla na kailangan magpa-drug test ng lahat ng mga nakaupo sa government. Siya mismo ang unang tatama. Sila mismo. Ayaw rin nilang pumayag na ibalik ang death penalty sa mapapatunayang kurakot na politiko. Sila ay mismo ang unang mamamatay sa sila elektrika. Ang unang-unang mamamatay sa sila elektrika, si Congressman Abante. Susunod si Saldico. Susunod si Martin Romualdez, si Rita Alaleta Marcos, pati si Unti Bayros, kasama si BBM. Sana tunay. Dapat ilagay sila sa sila elektrika. Sinday sana. Kaya dapat na maupo ang mga Duterte. Bakit? Ang mga Duterte, may mga nagagawa eh. Hindi magnanakaw. Akala niyo mo iniimbestiga nila? 125 million lamang
Samantalang yung kay Zaldico na budget na ninakaw niya, 500 billion. Kay Martin Romualdez naman, 500 billion. Bakit hindi ipinatawag sa House of Representatives? At bakit hindi inimbestigahan ni Risa? Saka yung Senator kapatid Risa, nila, magkapatid Tiberos. si Rimulya, saka si magkapatid Rimulya, nagpapaiban din. Oo, taga-babahay. Napakarami nilang Wala ginagawa eh. napuntahan yun. Hindi alam kung saan napunta. Ano ang Samantala. reaction mo dun sa ano sir, yung mga nag-apply sa ombudsman? Ah, si Yung Rimulya. Rimulya. Yung Rimulya. Si Rimulya na gusto niyang hawakan ng ombudsman. Kasi alam niyo na, kasi ang unang hindi ako nakakalimot, gusto niya magpapoint sa ano eh, sa Comelec. Papalitan niya si, ano, pero Si George Garcia. Si George Garcia. Eh, ito lang, gusto niya kasi siya ang hawak sa lahat ng mutante. Ngayon, ang kapanalo nila na ang gusto niya. Ngayon, hindi lumusot ang plano na yon. Ngayon naman, ang gusto niya magpapoint sa ombudsman. Tanga para daw mas mapabilis ang impeachment ni Vicky Sara. Napakawawalang hiya ng mga yan. Bakit siya sumusway sa Supreme Court? Ang Supreme Court mismo ang nagsabi na itigil at ibasura na ang impeachment kay Vicky Sara. Pero ang mga buhaya, nilalabanan nila ang Supreme Court. Napakawalang hiya ninyo. Pinakataas-taas ang hukuman sa Republika ng Pilipinas, susuwayin ninyo. Sino ba kayo? Mga buhaya, Nakasandal sa ano eh, kay Bangag eh. nakasandal sa adik eh. Ang nakakalungkot pa dyan, yung mukhang unggoy na si Tori, Ay, bumalik na sa ano nila, sa probinsya nila. Mga Bumalik na sa probinsya nila. kasama niya na yung mga pinsan niya, kapatid niya. Oo. Kumakain pa nga sila ng saging eh. nung meron siyang sinabi na walang adik na pogi, Ayun. ibig sabihin, parang inamin ni Tori na siya mismo adik. Oo. Kasi hindi naman siya pogi eh. Tapos nagreklamo si Bongbong Marcos, ba't daw sila tinira ni Tory? Ang masakit pa dyan, ginamit lang siya ng administrasyon. Ginamit lang ng administrasyon. Ngayon wala siyang pakinabang, tinanggal na siya sa posisyon. Ang sakit sa pakiramdam nun.